Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang iyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid pa sa inyo ng World Radio International through White Sparrow Road, Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Yung po lingkod ng bibigay na mensahe, Brother Dan Oliva. Ito po ay marinig nyo every Sunday sa GMA Radio, DWRA, 5 to 6 o'clock in the morning every Sunday. At kung kayo po ay may mga questions, pwede kayong mag-text o tumawag sa aking number 059-49329 and 0917-700-3134. Yun po sa mga radio listeners lang. At sa mga YouTube subscribers naman, of course, nakikita nyo yung aking number and you also see the outline. So, ito po ay intended not only for our radio audience but also for our YouTube subscribers all over the Philippines and all over the world. Ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito, this is intended for September 7, 2025, the first Sunday of the month of September, ay pinamagatan kong Christ Community Fellowship and Analysis. Wala po silang translation kasi isa pong religious group ito. Pero sabihin natin, ang samahan ng mga Kristiyano. Parang ganun po ang wikang Filipino translation. But I would like to use always their known group, Christ Community Fellowship and Analysis, based on the book of Proverbs 14 verse 12, intended for September 7, 2025. Nais nating batiyan ang ating lahat ng radio audience dito sa Ciudad ng Baguio, Itugon, Benguet, and of course the whole of Benguet, the whole of Cordillera region, hanggang po dyan sa Abra, and of course many other places. Narinig din po ito sa Pangasinan, La Union, hanggang po dyan sa Abra, and many other places na nararating po ng ating radio signal ng GMA. And of course, sa YouTube, kayo po ay binabati namin sa buong Pilipinas, sa buong mundo. At pag-aralan na po natin ang ating paksa na pinag-uusapan natin ngayon, Christ Community Fellowship and Analysis. Let's read from the book of Proverbs, chapter 14, verse 12. Ito pong sabi ni Haring Solomon, "There is a way which seems right to a man, but the end thereof are the ways of death." So sa wikang Pilipino po, ganito ang translation yan sa ating magandang balita. "May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulot nito." So yun po ang translation ng magandang balita. So there is a way that seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. So marami pong halimbawa yan. May mga daan, akala nila tamang daan, o ito yung dating daan, nakala nila yun ang tama. Pero actually, kung a-analyze po natin later on, ang patutunguhan pala noon ay spiritual na kapamakan. Pwede rin physical na kapamakan, pwede rin spiritual na kapamakan. So yun pong ating pinakateksto sa ating subject matter, Christ Community Fellowship and Analysis, based on the book of Proverbs chapter 14 verse 12. Now, let's go to our introduction. Para sa mga radio listeners, dahan-dahan na pong ating discussion. But of course, sa mga YouTube subscriber, makikita niyo po yung outline dito sa background ng ating screen. Many think that when an idea or group has millions of followers, it could be right. So marami pa ako nag-isip na kung ang isang ideya o isang grupo ay maraming tagasunod, sigurado tama ito. O kaya naman, very, very lightly na correct yan. So, yun po ang presumption. Assumption ng karamihan ng mga tao. But is this really true with a religious group that has thousands or even millions of followers? Sabi natin billion. So, any kind of religious group, pwedeng under the so-called Christian group and other religious group na non-Christian. So, ito po ay totoo sa isang grupo, lalo na sa grupo ng reliyon, na napakaraming tagasunod. Pwedeng libo, pwedeng milyon, o pwedeng bilyon na ang kanyang mga tagasunod.
Ano sabi po ng ating Panginoon Kristo sa John chapter 8 verse 32? You shall know the truth, and the truth shall make you free. Malalaman ninyong katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Kung alam nyo na yung totoo, siyempre hindi na kayong maluloko, hindi na kayong madadaya. Ganon din po sa larangan ng reliyon. Ito pong ating discussion ay for purposes of information, at siyempre siguro may mga alam na rin kayo sa mga grupo na ito. Pwede po kayong mag-share, pwede kayong magtanong. Ito po ay research lang natin at hindi po ito comprehensive. Comprehensive, brother. So in this analysis, brothers and sisters, we will discuss 3 things about the so-called Christ Community Fellowship and analysis. Number 1, when was the beginning of this group, Christ Community Fellowship? Kailan po nagsimula ito? Number 2, Christ Community Fellowship teachings. Ano po yung mga doktrina nila? Ano yung itinuturo nila? Inaaral nila sa mga miyembro nila? And number 3, part of the lesson, Christ Community Fellowship Organization. Ano po yung organisasyong set up nila? Is it according to the Bible or according to their own style of organization? So yun po yung mga discussion natin. At ito po ay dahan-dahan, sana sinusundan nyo. At kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, we would like to encourage you to subscribe para you will be notified when there are new videos every week na dumarating po sa inyo dito po sa ating YouTube channel na pinamagatan kong Know Your Bible, alamin ang iyong Biblia. At if you marinig nyo every Sunday, of course, sa radio, DWRA, GMA Radio Broadcasting from Baguio City, Barangay 92.7 FM. Now, let's go to the beginning of Christ Community Fellowship as an organization. CCF, in short, began in August 1984 with its first service at the Asian Institute of Management, of course, that's in Makati, led by Peter Tanchi. So nagsimula po yung grupo na ito, yung Christ Community Fellowship, Agosto 1984, at sila po ay unang nagkaroon ng serbisyo o pagsamba doon po sa tinatawag nilang lugar na Asian Institute of Management or AIM. Nasa Makati po ito, at ito po ang kanilang pinuno o parang leader nila ay si Peter Tanchi, isa pong Filipino-Chinese. Of course, born in the Philippines, but he has the so-called Chinese blood in his veins. Well, the initial group consisted of 40 people and emerged from 2 years of Bible studies in Cainta, Rizal. So, primero muna, nagkaroon po sila ng mga pag-aaral sa Biblia at tumagal po ito ng 2 taon. Nagsimula po sila sa Cainta, Rizal. That course, part of the NCR, National Capital Region, malapit na po sa Manila. At primero, mga 40 katao lang. 40 people only started. And of course, nandun po si Peter Tanchi. Well, CCF, from the time, from 1984 up to the year 2020, that's about 5 years ago, ang grupo po ay mabot na sa 75,000 members according to statistics in the year 2020. So, masasabi natin medyo lumaki na yung grupo na ito. 75,000 din, masyadong marami yan. Mas marami pa yung iba. But since talagang dumadami sila. Pero tingnan po natin ang development after year 2020. Ano pong style nila? It has also established numerous satellite churches across the country and utilizes various media platforms. Ano pong strategy nila para sila ay lumago? Meron po silang tinatawag na satellite churches. Ang iba ang tawag nila dito yung parang cell groups, or sometimes some people called it the house churches. Pero sa kanila, satellite. O para bagang outer space, ano? Satellite churches across the country or the Philippines, and they are using various media platforms. Anong ibig sabihin ng media platform? Ibig sabihin, social media, Facebook, YouTube, television, radio, and other ways. Mayroon pa silang broadcasting at marami pa po. Basta lahat ng media ginagamit nila. Basta pwede silang makilala. So, of course, narinig nyo rin siguro, nakita nyo sa radyo, sa TV, at iba pang mga ways of advertising their groups.
Therefore, brothers and sisters, as we see it, CCF is a human-founded denomination in the 21st century. So, masasabi natin na itong grupo, yung Christ Community Fellowship, is actually a human-founded denomination or sekta. Isang religious group na itinatag ng isang tao. Of course, may mga kasama siya dyan, pero ang pinaka-leader po nila, ang pinaka-pangulo nitong kapanahonan natin, 21st century, 21 siglo. Because we are now 2025, ang leader po nito ay si Peter Tanchi. So, kung titingnan natin, kailan po nagsimula ang tunay na iglesia ng ating Panginoong Kristo? Kung babasahin po natin ang Biblia, mga kaibigan at mga kapatid, ang original po na iglesia ng Panginoong Kristo ay nagsimula sa Jerusalem taong 33 Anno Domini. Bakit 33 Anno Domini? Because si Kristo po ay nagsimulang mangaral at the age of 30 according to the book of Luke, at siya ay nagkaroon ng 3 taon at kalahati na pangangaral ng Ebanghelyo. So, it's very likely and possible that the church was established about 33 Anno Domini or in the year of the Lord. Saan po nagsimula yan? Sa Jerusalem, First Pentecost after the resurrection of Christ. Mababasa po natin yan sa Gawa, Kapitulo 2. And of course, doon po sa Matthew 16, verse 18, kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia, New Testament o Bagong Tipan, sinabi ng ating Panginoong Kristo kay Apostle Pedro. Nagtanong ang Panginoon, sino sa akala niyo ako? Ang sabi ni Apostle Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos. You are the Christ, the Son of the living God. Kasi may mga ibang tao, ang tingin nila kay Panginoong Kristo, isa sa mga propeta, siya ay si Juan Bautista, siya ay si Elias. So, medyo nakakaroon ng tinatawag na kaguluhan or confusion ang mga alagad ni Kristo, pati na rin ang mga nakasunod niya na hindi mga alagad, mga ususero lamang. Pero sabi ng Panginoong Kristo kay Apostle Pedro sa Matthew 16:18, I tell you, you are Peter. Sinasabi ko sa iyo, ikaw ay si Pedro, at sa ibabaw ng batong ito. Yung bato na yun po, hindi literal na bato. Meron po tayong another video dan. Yung bato po ay yung katotohanan na sinabi na Pedro na si Jesus ay ang anak ng Diyos, the Christ, the Son of the living God. Yun po yung bato. 1 Corinthians chapter 10 verse 4, sinabi na Apostol Pablo, and the spiritual rock was Christ na sumunod sa mga Israelita noon. So the word rock is actually applied to our Lord Jesus Christ. Of course, maraming hindi naniniwala dyan na yung rock o yung bato, malaking bato ay patungkol kay Kristo. Pakinggan po, may isa pa akong video tungkol dyan. At ayon sa Romans chapter 16, nang bumabati si Apostol Pablo sa mga iglesia, galing siya sa Roma. Roma, nakakulong siya noon. Sumulat siya yung book, the Epistle of Romans. Ang mga iglesia ni Kristo ay binabati kayo. Romans 16:6, the churches of Christ salute you. Bakit churches? Isa lang naman ang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Kristo. Well, when you talk about churches, dalawa po ang idea o konsepto ng church. The word church means the called out body from the Greek word ecclesia, pero may dalawa pong application ito. Number one is the universal. So when Christ said, I will build my church, He's talking about the one universal church covering the whole world. Now, yung Matthew 16:16, or rather Romans 16:16, yun po yung local congregation. Sa Baguio, may iglesia ng Panginoong Kristo. Sa Batanes, mayroon din. At iba-ibang lugar. So, yung mga grupo na yan, ay hiwa-hiwalay, these are independent, autonomous congregation or churches. Yun po yung mga iglesia ni Kristo. So, ganun din po sa gobyerno. Merong isang bansa na Pilipinas, pero mayroon tayong mga local government. May local government sa Baguio, local government sa Cagayan, etc. So, ganun din po ang konsepto ng iglesia. There is one national or international or worldwide, but there is also this so-called idea of local congregation. Now, let's go to some of the teachings of the Christ Community Fellowship. Hindi po ito comprehensive. Marami po silang mga iba-ibang doktrina at mga teksto. Pero for purposes of information lang, in general, ito po yung mga pinag-aaralan nila at itinuturo nila sa mga membro. Number one,
CCF follows the sola fide doctrine, believing that faith alone guarantees salvation and not solely on good works or membership and a specific word. Parang katulad dito kay Martin Luther at kay John Calvin. Ano pong ibig sabihin nitong sola fide doctrine? Well, the Christ Community Fellowship teaches that faith only, sola fide means by faith only, a man can be saved. Maliligtas na ang tao sa pamamagitan ng paniniwala o pananampalataya kay Kristo at hindi po batay sa mabubuting gawa niya. Ginagamit po nila dito yung number 1 verse, Ephesians chapter 2 verse 89. For by grace are we saved, not by works. Yun. Yun po yung pinakapaborito nilang teksto dito, Ephesians chapter 2 verse 2, 8, and 9. Pero kung titingnan po nyo, ito po ay isang statement lang ng Bible. So do not base your teaching on one particular passage of the Bible, Ephesians chapter 2 verse 9. Sapagkat marami pa pong ibang bersikulo na pwedeng gamitin para hindi pa patunayan na hindi po sa paniniwala lamang maliligtas ang tao. Bakit ko sinasabi yan? Kasi ang mga demonyo naniniwala rin kay Kristo. According to the book of James chapter 2 verse 8 and Santiago 2:19, the demons also believe and they tremble. Kung paniniwala lang, hanggang pagkatakot lang, panginginig lang, maliligtas na pala ang mga demonyo. So that's actually a controversial statement, brothers and sisters. So, sabi ni Peter Tanche at ang kanyang grupong Christ Community Fellowship, a person can be saved by faith only. It guarantees a salvation, and he believes also in the idea that once saved, you are forever saved. So, parang doktrina na yan ni Calvin at iba pa mga founders ng religious group na kapag ikaw ligtas, once saved, you are forever saved. Protected ka na raw. Well, of course, there are other videos that we have in this channel. So, I would like to advise you or encourage you to go to those videos that I have made discussing the idea that faith is not the only way of salvation. But, of course, kasama dyan yung good works. When we say good works, it does not refer to your own good works or works of the law, but yung paniniwala, faith that obeys God and follows God. That is what you call works of faith. Iba yung works of the law, iba yung works of own righteousness, but we are talking here about the works of faith. Faith that saves a person. Love, faith that obeys God. Faith that loves God. So, kailangan po talaga may ebidensya. Of course, yung faith mo, nakikita na ng Diyos yan sa iyong puso at isip, kahit na wala ka pang ginagawa, alam ng Diyos na gagawin mo. And that is why in the Bible, Abraham was commended by God. And God saw Abraham's faith, and it reckoned unto him as righteousness. Bakit nasabi yun ng Biblia? Kasi God sees the future, and nakita niya yung paniniwala ni Abraham na kahit wala pang ginagawa si Abraham, nakita na ng Panginoon na gagawin niya ang ipag-uutos. In fact, one way of proving that Abraham really believed in God is when God asked him to offer his only son Isaac as a sacrifice. O, pumunta si Abraham doon sa bundok, gumawa ng altar, gawa ng altar para i-offer yung kanyang anak na Isaac. But when about to kill Isaac, God said, no, don't do it. I will provide you an animal sacrifice. So doon na palang mga kaibigan at mga kapatid, nakita na ng Panginoon yung tunay na paniniwala ni Abraham na kahit wala pa siyang ginagawa, ay alam ng Diyos na gagawin niya. Well, the teaching, brothers and sisters, that faith only, a person can already be saved. Sola fide. Well, this is contrary to several verses in the Bible, and of course, I will give you the verses. Ano po yung mga bersikulo, kapitulo nagpapatunay na hindi lang po paniniwala ang kailangan para maligtas? Well, number 1, Mark 16:16, Marcos 16:16. Ano sabi ni Kristo? He who believes and is baptized shall be saved. Ang sino mang sumasampalataya at nababautismuhan ay maligtas. Si Kristo mismo po ang nagsabi. So, sino paniniwala natin? Si Kristo o ibang mga tagapagturo katulad ni Peter Tanche? Ano pong sabi ni Apostol Pedro?
Gawa 2:38. Acts 2:38. Repent and be baptized for the forgiveness of your sins. Ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Acts 2:38. Gawa 2:38. Mangagsisi kayo at magpabautismo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. The gift of the Holy Spirit, of course, refers to the indwelling of the Holy Spirit. Ang pananahan ng Espiritu Santo sa bawat Kristiyano. Pinatutunayan po yan ng 1 Corinthians chapter 3 verse 16, 1 Corinthians 6:19. Mayroon din po akong mga video patungkol dyan sa tinatawag nating indwelling of the Holy Spirit. I will not discuss this in detail. Meron din po akong video on baptism of the Holy Spirit. So, hindi po natin i-discuss fully yan dito sa lesson na ito. Number 3, CCF does not teach membership to any church. Tingnan nyo sa kanya, hindi kailangan maging membro ka ng anumang grupo. Basta makipag-fellowship ka lang, makisama ka sa kanila, kasama ka doon sa grupo nila, Christ Community Fellowship. So in other words, they do not really try to convert you into their group. Kasi nga, by faith only. Maniwala ka, makisama ka doon, magbigay ka na yung contribution, kahit magsamba ka pa sa iyong pinanggaling ng iglesia, okay lang yun sa grupo ng CCF na pinamumunuan ni Peter Tadche. Well, of course, that is contrary to the Bible. When you become a Christian, when you become a disciple of Christ, ano sabi ng Gawa 2:47? What does Acts chapter 2 verse 47 states that God adds to the church those that have been baptized. Napakalinaw po. And God adds to their number or to the church those that have been baptized. So kinakailangan nung mabautismuhan ka, idinaragdag ka ng Panginoon doon sa iglesia na itinatag ni Kristo. Hindi po doon sa Christ Community Fellowship kasi hindi sila naniniwala na magmembro ka sa kanila. Kahit anong church ka, pwede raw. Yun ang teaching nila. There is no scripture that states that faith only a person can be saved. Wala pong teksto sa Biblia na sa pamamagitan ng paniniwala lamang. Faith only will save a person. In fact, James, the brother of Jesus Christ, wrote in James chapter 2 verse 26, faith without works is dead. Sinabi po na Santiago 2:26 na ang paniniwala o pananampalataya na walang gawa ay patay. So, contrary po yan sa itinuturo ng grupo ng Christ Community Fellowship. Now, let's go to their organizational setup. Last part po ng ating pag-aaral tungkol sa grupo na ito ng Christ Community Fellowship. Kung ang isang grupo po ay organized according to what the Bible says, especially the New Testament, yun po yung tunay na iglesia ng Panginoon. Kasi ngayon, ang pattern po nga sinusundan natin mga kaibigan at mga kapatid, ay yung pattern na ginamit ng mga apostoles during the New Testament times. Kung sinusunod natin yung pattern, yung modelo ng iglesia sa pagtuturo, sa organisasyon, masasabi nating tinutularan natin yung original na iglesia ng ating Panginoon sa Kristo, and very likely, tama po yung ating gagawin. Hindi po na parang nanghuhula tayo, ganito siguro, pwede ito. Now, let's go to their Christ Community Fellowship Organization. Peter Tadche, according to my research, is the founder and the senior pastor of the Christ Community Fellowship. So, nandun po siya sa pinakataas. Hindi siya papa, kundi siya yung senior pastor. Yun po ang tawag nila sa kanya. Now, he's also the chairman of the board of the International Graduate School of Leadership. So, meron po silang eskwelahan, International Graduate School of Leadership. So, talagang minomold niya yung mga tao na talagang maging leaders o mga mamumuno. So, galing, no? CCF also has a board of elders composed of 11 persons. So, aside from being the senior pastor, mayroon pa siyang board of elders, parang board of trustees. So, ang kwanito, 11 persons, parang odd number. Okay? Under the CCFs, mayroon din silang 5-man management committee. So, under the board of elders, mayroon pa silang management committee composed of 5 people. And of course, ang chairman pa rin dyan, si Peter Tadche.
And then under the CCF, after the so-called 5-man management committee, nandun na po yung mga area pastors. 12-man area pastors. So, i-divide nila yung buong mundo, buong Pilipinas, into different areas. And of course, sa pinakataas dyan, si Peter Tanchi pa rin. And then of course, sa area pastors, meron po silang tinatawag na ministry pastors and leaders. Okay, under that, sumunod yan, meron silang international church planting pastors and leaders. So ito po ang panglahatan ito. Buong mundo na ito, international church planting. So talagang nagtatanim po sila ng mga grupo. The whole Philippines and the whole world. And under the so-called church planting pastors and leaders, meron po silang regional pastors and leaders. So, pababa ng pababa. And under that, meron po silang national 7-man church planting committee pastor. So, meron silang international, meron din po silang national church planting committee, mga pastors. And under that, church planting committee pastors sa national, nandoon po yung mga satellite pastors and leaders. Parang ito na po yung mga parish churches ng mga, parang sa Catholic Church, mga parish church. So, makikita po natin mga kaibigan at mga kapatid, that their organizational structure or scheme or ladder is very much different from the New Testament Church. Pag-aaralan po natin ang Iglesia ng Panginoong Jesucristo. Sinabi ko kanina doon sa Romans 16:16, si Apostol Pablo po ay nagsabi, ang mga iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Bakit mga iglesia? Iisa lang man ang iglesia na itinatag ng Panginoon sa Kristo. Well, now we're talking about the local congregation sa iba't ibang lugar, Baguio, Manila, etc. So, yun po yung mga local churches or local congregation. Meron din pong national or international, yun pong itinatag ni Kristo when He said, I will build my church. Kung sa Catholic Church, ito po yung mga parish churches. And of course, every congregation sa Bible, yung pattern ng mga apostoles, every congregation, local congregation, is autonomous or independent at ang namumuno po hindi mga senior pastor, etc., etc., no? Kundi, they are ruled by elders at ang elders nito pwedeng tawaging bishops, pwedeng tawaging pastors, pwedeng tawaging presbyters, etc. So marami pong termino but referring to different persons. How do we know that? Well, in the book of Acts, chapter 14, verse 23, sabi doon ng writer na si Lucas, the Apostle Paul and Barnabas went around the churches of Asia and they appointed elders. So nagtalaga po sila ng mga ngasiwa o sa Tagalog, mga ngasiwa, pero sa English po, elders. The word elders, of course, comes from the Greek word. May mga Greek terms po diyan. Pero ang elders po pwedeng tawaging obispo, bishops, presbyters, etc. So pag-aaralan din po natin yung mga different terms yan. But they appointed elders in every place where they went. When Paul wrote the church at Philippi, Philippians chapter 1 verse 1, sabi niya, to the church at Philippi, elect and loved by the church, by God, to the elders and deacons. So may mga tagapangasiwa, mamumuno ng mga matatanda at mga tagapaglingkod. Sa Tagalog, tagapaglingkod. But sa English po, to the elders and deacons of the church in Philippi. And finally, in the book of Titus, chapter 1, verse 5, when the Apostle Paul wrote Titus, sabi niya, that's why I place you, or I ask you to go to Crete, to set things in order, and to appoint in every church elders. So, bawat iglesia, magtalaga ka ng mga tagapangasiwa, and of course, in English, they call them the elders. So, we see, brothers and sisters, that in the New Testament times, during the time of the apostles, ang bawat kongregasyon ay independent, autonomous. Pero ang namumuno po, wala pong pinakamataas doon, walang senior pastor, etc. Kung hindi, ang tawag lang sa kanila, elders, they could also be called bishops or presbyters.
or elders, presbyters, etc., bishops. Ganun po yung mga termino na ginagamit sa Biblia. And of course, they are assisted by deacons, mga diakonos, mga tagapaglingkod. So dalawa lang po ang lokal na mga opisyalis. You have the elder, you have the deacon, at wala yung senior pastor, wala yung assistant pastor, etc. So those terms na ginagawa lang, senior pastor, etc., those are human inventions which are foreign to the New Testament times. So yun po ang ating discussion sa grupo na tinatawag nating Church Christ Community Fellowship. Yan po ay hindi pagbabati ko sa grupo ito, kundi isa pong informasyon para maliwanagan po ang mga kapatiran sa buong Pilipinas at sa mga taong nagsasaliksik sa katotohanan singkol sa Biblia, sapagkat sa atin po wala naman tayo talaga sigurong panahon o baka busy tayo sa trabaho. Kaya ito po ay tulong lamang sa mga kapatiran, sa mga nagsasaliksik sa katotohanan, sapagkat sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, 1:8:32, hanapin ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Sa ating pong pagtatapos, mga kaibigan at mga kapatid, Jesus Christ said in the book of Matthew chapter 15 verse 13. Basahin po natin ang sinabi ng Panginoong Kristo sa Matthew chapter 15 verse 13. Kung mayroon pa kayong Biblia, ganito po ang sinasaad ng Matthew chapter 15. Parte po sa ating conclusion. Sumagot ang ating Panginoong Kristo, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. Hindi po ito patungkol sa literal na mga halaman na itinanim ng Panginoon dito sa mundo. Kundi ito pa ay patungkol sa mga doktrina, patungkol sa mga iglesia na itatag ng tao nung panahon pa ng mga apostoles, na mga pariseo, hanggang sa kapanahon na natin. Ano sabi ni Kristo? Ang bawat halaman o ang bawat doktrina, ang bawat grupo na hindi itinanim ng aking Ama na nasa langit, ay bubunutin. Bubunutin kailan? Sa darating na judgment. In other words, itatapon lang. Ano pa sabi ni Kristo? Verse 16, or rather verse 14, hayaan nyo sila. Sila ay mga bulag na taga-akay ng mga bulag. At kapag bulag ang umaakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. So in other words, sabi ni Kristo, just let them go. They are blind guides, leading also the blind. But if the blind guide will lead another blind, both of them will fall into the pit or into the ditch. Of course, may exception to the rule. Mayroon parang mga bulag ngayon na inaakay din yung kapwa bulag. Of course, that is not very common. Exceptional po yan. So denominations and sects, brothers and sisters, were not planted by God, or are not planted by what? By God. Therefore, on the judgment day, they shall be rooted up. Sila ay bubunutin. Anong ibig sabihin ng bubunutin? Parurusahan. Itatapon sa kaparusahan, sa impyerno. So, ang duty ng bawat Kristiyano, tayo pong naniniwala sa salita ng Panginoon, the Christian duty is to teach the truth of the gospel and not sectarian errors. So, napakarami pong kamalian ng mga religious group, denomination at sekta sa ngayong kapanahon. Kung wala po tayong panahon, talagang matutuliro yung ating mga isip. Pero sinabi ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 1 verse 8, ganito po ang sabi niya sa mga taga-Galatia, mga iglesia sa Galatia, mga Kristiyano doon, sapagkat ang mga Galatian members, churches, ay karamihan po Gentiles, mga Hintil, hindi mga Hudyo. So may pumunta rin ng mga Hudyo na Kristiyano na sabi nila, hindi kayo maliligtas kung hindi nyo susundin ang batas ni Moses at kailangan matuli kayo. You have to be circumcised so that you obey the law of Moses, the Ten Commandments, and other laws to be saved. In other words, pinaghahalo nila yung Christian teachings and of course the Old Testament teachings of Moses. So hindi pwede yon. So ano sabi ni Paul? But even we or an angel from heaven should teach you another gospel, let him be anathema. Kahit kami man o anghel sa langit ay darating at magtuturo sa inyo ng ibang ebanghelyo. Ano yung ebanghelyo? Na kailangan sundin mo yung Old Testament law. Magpatuli ka para maligtas ka. Pero sabi ni Apostle Paul, though we or an angel from heaven would come teach you another gospel, which the gospel is that
na pwede mong sundin ang Old Testament law, pwede kang tuliin, pwede kang maging Hudyo, at the same time maging Kristiyano. Let him be anathema or let him be accursed. Parurusahan niya. Alright, so yan po ang ating leksyon sa umagang ito. If you're not yet in the Lord's Church, the Lord of Jesus Christ Church, and His Church, we urge you, brothers and sisters, invitation po ito sa inyo. You have to believe in Christ and to be baptized to be saved. Mark 16:16. You have to repent of your sins and be baptized for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Acts chapter 2 verse 38. Sabi ni Apostle Peter yan. And of course, kung kayo po ay kumbinsido na, pwede namin kayong tulungan. Now is the acceptable time. Today is your day of salvation. Tulungan namin kayo. And of course, you remember the invitation of Jesus Christ in Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Ano sabi ni Kristo? Come unto me all ye that labor and are heavy laden. Yung labor yung naghahanap ng katotohanan. Heavy laden, mabigat na ang inyong mga konsensya. Hindi nyo tinatanggap yung katotohanan. So sabi ni Kristo, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you spiritual rest. For my yoke is easy, and my burden is light. And ye shall find rest unto your souls. Matthew chapter 11, 28 to 30. For my yoke is easy, and my burden is light. Yan po ang ating pinag-aralan, mga kaibigan at mga kapatid. Christ Community Fellowship, an analysis based on the book of Proverbs chapter 14 verse 12, intended for September 7, 2025. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at of course sa ating mga viewers. Thank you very much and God bless you. Please share the Word of God so that at least makatulong tayo sa mga nawawalang mga tupa ng ating Panginoong Jesucristo. Manalangin po tayo. Lord God, we thank you for the lesson. Thank you for the Savior, Jesus Christ, whom you sent to this world to save us from our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Thank you for all the listeners of this radio program. Thank you for the viewers of this YouTube, Know Your Bible. Thank you, Lord, for our sponsors, World Radio International, the White Sparrow Road Church of Christ. Thank you for Brother June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila. Thank you for Brother June and Rose on Talasco of Canada. Thank you also for Brother Rico and Sally Canlas of San Fernando City, Brother Ed and Sister Beulah Lauder of California, and of course Brother Nards and Bibing Tuanyo and children yan po sa Dao Capiz, my Sister Evelyn in Cebu, and of course Niling Prado and the other Imperados. And thank you for other brothers and sisters like Greg and Sister Luz Manuel of Pangasinan, Brother Jonathan and Annalyn Ramos still of Lingayen, Pangasinan, and all over the world, all over the Philippines. Maraming po salamat mga kapatid. God bless us all. We pray for Sister Donna Biray of Palayan City, who is undergoing treatment for her cancer. And we pray for all those who have lost their loved ones. May the Lord continue to guide us and bless us and comfort us with all the blessings. Ang importante po mga kaibigan ng mga kapatid, buhay sa kabilang buhay, hindi lamang sa mundong ito. Marami po salamat. God bless us all, Lord, and cleanse us from all our sins, for we pray in the name of Thy Son, Jesus. Host on high, His power proclaim. Heaven and earth and all creation, Lord, and magnify His name. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen, amen.
Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.